Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay binubusog ng Panginoon ng buhay, lakas at pag-asa. At upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang lahat ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Panginoong Hesus, kalooban ng Ama ay iyong isiniwalat upang kahariay lumaganap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, kagalingan at kaligtasan ay iyong hatid sa mga taong nananalig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, buhay mo'y inialay upang tanan may makapag-alay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, wika ni Jesus. Kayo ang magbigay ng kanilang makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya iyon, ang mga tinapay, at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay 18 linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy tayo sa pagninilay sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ngayon, narinig natin na itong si Jesus ay nagpakain ng mahigit 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng iilang pirasong tinapay at isda. Alam po ninyo, itong pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao ang nag-iisang himala na ginawa ni Kristo na makikita mo sa lahat ng Ebanghelyo. Kay Juan, kay Lucas, kay Mateo, at kay San Marcos. Ibig sabihin, mahalaga itong ginawa ni Jesus na ito. At sigurado ako na noong ito ay narinig ninyo noong mga nakalipas na taon, noong kayo'y nagsimba, itinuro na rin ng pari na ito'y tungkol sa pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili, that this is a prefiguration of the self-giving that Jesus will be doing at the Last Supper and at the crucifixion. Na siya ang tinapay ng buhay, na iaalay niya ang kanyang sarili para sa iba. Pero gusto kong i-frame ito sa isa pang kainan na hindi natin nabasa dito sa Ebanghelyo, pero implicitly ay binanggit. Sabi rito sa Ebanghelyo,
Nang panahong yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa bangka. Saan siya nagpunta? At nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Alam natin kung bakit pumupunta si Jesus sa isang ilang na lugar. Ito ay para magdasal. Pero dun sa unang bahagi na binanggit, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, naalala niyo kung ano nangyari dito kay Juan Bautista? Kailan yung circumstances nung kanyang pagkamatay? Si Juan Bautista ay isang propeta. Sinasabi niya sa hari na si Herodes, hindi tama na kinakasama mo ang asawa ng kapatid mo. Kaya itong si Juan Bautista, ipinahuli at ikinulong. Nakakulong ngayon si Juan Bautista. At itong si Herodes ay naghanda ng isang malaking piging. He prepared a banquet. No? Nandoon yung kanyang mga kaibigan, mga panauhin, nandoon yung kanyang mga pinuno, nandoon yung mga makapangyarihan doon sa Judea. Ano nangyari? Alam niyo nangyari, di ba? Sumayaw yung anak ni Herodias, natuwa si Herodes, nangako, ibibigay ko sa iyo kahit na anong hilingin mo. At nang yung bata ay tumakbo sa kanyang ina, ang sinabi, ang hingin mo ay ang ulo ni Juan Bautista. Ito na ang naging dahilan ng kamatayan nitong si Juan. Pinugutan siya ng ulo at natapos ang misyon ng propetang tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas. Isang marangyang kainan. Isang kainan na nandoon ang mga mahahalagang mga tao, makapangyarihang tao, matataas na tao, mga may sinasabing tao sa lipunan. Umaapaw at umaagos ang inumin at pagkain, at ang naghanda nito ay ang hari ng Judea. Joke lang, baka matakot yung bata. Baka matakot. Ayan, nasa na ako. Sa isang piging. Sa kabilang banda, isang piging ng mahihirap. Sino man nandito? Sabi dito, dala-dala ng mga tao yung kanilang may sakit. Ibig sabihin, yung mga taong nandito, kalahati siguro nito, mga baldado, bulag, pilay, bingi. Pinagsaluhan ng 5 pirasong tinapay at 2 isda, na sumapat at lumabis pa nga sa mga taong ito. Wala sila sa palasyo, pero nakaupo sila sa damuhan, at ang naghanda nito ay hindi lamang basta hari, kundi ang hari ng mga hari. Nakita ninyo yung parang parallelism at yung kanilang pagkakaiba. No? Dahil itong piging na ito, no? Punong-puno ng karangyaan, punong-puno ng kasaganaang umaapaw ng pagwawaldas. Samantalang ito ay pagtitipon-tipon ng mga mahina, ng mga mahirap, ng mga walang sinasabi. Ano ang ipinararating nito ngayon sa atin? Nabanggit ko kung hindi nung isang linggo pa. Sabi ko, lahat ng ginagawa ni Jesus, sinasabi, tinuturo, lahat ng ipinakita ni Jesus, lahat ito hindi niya ginagawa para siya ay maging tanyag at magpakitang gilas sa mga tao. Lahat, at ito ang isang napakahalagang susi para maintindihan mo si Jesus, lahat ng ito laging may kinalaman saan? Sa kaharian. Lahat. Kaya ito, nagpakain si Jesus dahil ibinubunyag niya ang kaharian. Ano ibig sabihin? Sa kaharian maraming tinapay? Hindi. Na siya'y naparito para maging panadero? O wala ka naman tinapay, bibigyan kita. Hindi. Ipinakikita niya na doon sa kaharian ng Diyos, walang gutom at walang pangangailangan ng tao na hindi maibibigay at matutugunan ng biyaya sa kaharian ng Diyos.
So nagbubunyag si Jesus tungkol sa kaharian. Kaharian ni Herodes, kaharian ng Diyos. Pero dito sa kaharian ng Diyos, isang kaharian na yung hari nag-aalay ng sarili upang mabuhay yung mga kakain. Dito, may kinakailangang mamatay para mapanatili yung kapangyarihan ng hari at hindi masira yung kanyang pamumuno. Baliktad na baliktad dito sa kaharian ni Jesus. Dahil ang mamamatay ay yung hari mismo upang makapagbigay ng buhay para sa iba. Hina-highlight ngayon dito yung pagkakaloob ni Jesus, hindi yung parang magic na dumami yung tinapay. If we are only going to look at this parable and see how magnificent and spectacular the multiplication of the bread and the fishes was, we are totally missing the point. Sablay yung pag-unawa natin dun sa gustong iparating sa atin. Ang gustong ipakita rito, sa kaharian ng Diyos, yung hari magbibigay ng buhay para sa lahat. No? Hindi ito tungkol sa ginawa ng tao, hindi ito ano sabi ng mga alagad? Papuntahin nyo na ho sa bayan. Papuntahin nyo na po sa nayon para makabili na sila ng pagkain nila. Sa madaling salita, para bang problema nila yun eh. Ba't kami magpapakain? Hindi nga. Nagpapakilala na nga yung hari, na yung hari ang magbibigay ng kakainin at ng lakas doon sa mga tao. No? So ganoon din sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ganoon din sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, walang iba kundi ang simbahan. Na sa simbahan, hindi ito tungkol sa gagawin mo. Unang-una sa lahat, tungkol ito sa Diyos na nag-aalay ng sarili. Ibinibigay ang salita, ibinibigay ang katawan at dugo, ibinibigay ang Espiritu Santo, pinagpapala ang bawat isa. Hindi ito tungkol sa gawain natin. It is first and foremost about the work, the saving work of God. Tsaka palang susunod, yung tugon natin sa kaligtasang iyon. Kaya tayo nagpapakabuti, kaya tayo nagsasabi ng totoo, kaya tayo nagpapakabait, kaya tayo nagmamahal at nagmamalasakit. Tugon natin iyon sa naging pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin ito ginagawa because we want to buy the grace of God. Because we want to earn the grace of God. Hindi. No one can buy the grace of God. Walang may kaya na magbayad sa biyaya ng Panginoon. Kaya pansinin ninyo doon sa unang pagbasa. Ano yung hinighlight dito ni Propeta Isaias? Sabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon kasi pinalalakas na yung loob ng mga Israelitang papauwi. Saan ba sila galing? For 80 years, they were exiled in Babylon. Ipinatapon sila doon, ginawa silang alipin. Ngayon, pinauuwi na sila. Natatakot sila na baka pagdating nila sa bayan nila, wala na silang datnan. Wasak na yung kanilang bayan. Ano sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias? Narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi, kumuha kayo rito ng pagkain, bumili kayo ng alak at gatas. Kasaganaan ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot, umuwi kayo, ako bahala sa inyo. At pansinin ninyo, ang mga walang salapi, kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugulang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Pumarito kayo sa akin, ipalalasap ko sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko sa inyong amang si David. Sino tinatawag ng Panginoon? Mga walang pera. Yung wala. Dahil ipinakikita ng Panginoon na hindi yan kailangan para sa biyaya ko. You cannot buy the grace and the salvation that I will give you. You do not need to earn that salvation because I am giving it freely, absolutely and totally free.
Hindi dahil mumurahin ang biyaya ng Diyos. May nagbayad nito. Sino? Si Jesus. Pero hindi dahil libre mong nakuha, ibig sabihin wala yang halaga. Hindi ibig sabihin, not because it is free, it means that it is cheap. Hindi. It is actually costly. Binayaran nito ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito pala ang kaharian ng Panginoon. Para sa lahat, ibinibigay ng Panginoon hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil mapagbigay at mapagmahal ang Diyos. So ganun pala dapat ang simbahan. Ang simbahan pala dapat ay bukas para sa lahat. Ang biyaya na ipinagkakaloob sa simbahan, hindi niya po pwedeng idirekta lang sa iilan, sa miyembro, sa mga malapit, sa mga kakilala, para sa lahat. Kung itong simbahan natin, halimbawa, pagagarbuhin at pagagandahin, gagawin nating marangya, at dumating ang panahon na ang mga nakakaupo na lang sa harap ay yung mga nag-donate ng malaki, yung nagbigay na lang ng pera, hindi na to simbahan, palasyo na. Hindi nga kasi ito tungkol sa pera. Dahil hindi mo pwedeng bilhin ang biyaya ng Panginoon. Father, di ba may bayad ang misa? Di ba may bayad ang binyag? Di ba may bayad ang kasal? Lilinawin ko. Hindi mo pwedeng bayaran ang sakramento. Walang bayad ang biyaya ng Diyos. Nagpa-blessing ka ng bahay, magkano bayad dyan sa blessing? Hindi. Walang bayad yung blessing. Ano may bayad? Pagandahin nyo pa, stipend, honorarium. Pero sa madaling salita, bayad yan sa pari. Uulitin ko, hindi yan bayad sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ibinibigay niya sa lahat. Bayad yan doon sa ministro, doon sa kumilos. Bakit kailangan bayaran yung pari? Para saan? Pambili ng damit, pampalaba at pampaplansya ng damit, pambili ng sariling gamot, pangangailangan, maging sabon, shampoo. Hindi pala ako nagsashampoo. Bakit kailangan mag-alay sa misa? Pambili ng ostya, ng alak, pambayad ng kuryente. Pambayad doon sa staff, sa sekretarya, doon sa ating sakristan mayor. Pambili ng mga gamit na ginagamit natin dito. Kandila, langis. Lahat may pinupuntahan. Pero uulitin ko ulit, hindi yan bayad sa biyaya ng Diyos. Kaya nga ang mga pari, hindi pwedeng tumanggi. Dahil yung nagpapamisa, yung nagpapablessing, walang pera. Ay, hindi pwede. Wala pala kayo bibigay sa akin eh. Hindi. Ipagkakait mo yung biyaya ng Diyos na libre dahil hindi ka mabibigyan at mababayaran? Hindi pwede. Kasi hindi mo ipinakikilala ang kaharian ng Diyos sa ganyang paraan. Wala kang pinagkaiba kay Herodes. At doon sa kanyang palasyo at doon sa kanyang piging at hapagkainan. Na ang makapapasok lang, ang makakakain lang, yung inimbita, yung may pangalan, yung may sinasabi, yung may kapangyarihan. Kapag wala ka, hindi ka pwede rito. Hindi. Ang linaw nung ginawa ni Jesus. Ang tanong niya ay hindi kung makapangyarihan ka ba, kakampi ba kita? Ang tanong lang ni Jesus dito, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Kailangan mo ba ng pagkain? Ito pala ibig sabihin ng simbahan. Kaya nga kapag tumutulong tayo pag panahon ng sakuna, hindi natin tinatanong, kasapi ka ba namin? Bago ka namin bigyan, Katoliko ka ba? Hindi pwedeng ganun. Kapwa kita, tutulungan kita dahil ganito ang gusto ng Panginoon natin. Dahil ang biyaya ng Panginoon, uulitin ko, para sa lahat. Ito ang nais na ipakita sa atin ng pagpapakain ni Jesus. It is not just about the multiplication of bread. It is about our God who is generous enough that He offers His own life for everyone.
Not just for a chosen few, para sa lahat. Napakabuti at napakamapagmahal ng Diyos natin. Sasagot tayo ngayon dito sa pagiging mabuti at mapagmalasakit din natin sa iba. Kabutihang hindi namimili, malasakit na hindi nagtatangi, pagmamahal na hindi nagtutuos at nagbibilang at naghihintay ng kapalit. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilahad natin ang ating mga panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus, na nahabag at nagpakain sa mga nangangailangan at nagugutom. Ating isamo, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa namumuno sa simbahan, lalo na ang mga obispo at pari, upang tulad ni San Juan Maria Vianney, maidulot nila ang tinapay ng buhay sa sambayanan, at sa gayon, ito'y maging lakas ng mga nanghihina at nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, upang sa kanilang buhay ay masalamin ang Panginoong kanilang inihahatid sa mga may sakit at idinudulot sa mga nakikinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom at sa mga bansang nagdaranas ng tagtuyot na dulot ng pagbabago ng panahon, upang ang kagandahang loob ng mga nakaririwasa at may kaya sa buhay ang magpuno sa kanilang pagkagutom at kakapusan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon sa banal na piging, upang ang ating tinanggap na salita ng Diyos at tinapay ng buhay ay magbunsod sa atin na maging mas mapagbigay sa mga kapuspalad at mga nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumaong kapatid na tumanggap ng tinapay ng buhay, ay makatanggap din nawa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Itulot mong ang tinanggap namin ay aming mapagyabong sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapalang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Noong huling hapunan, siya ay nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo, sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang napapirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon, inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. At ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nag-aalay siya ng buhay para sa ating lahat, kaya't mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo po kayo sa pag-ibig at kapayapaan, dulot ng tinapay ng buhay si Hesukristo. Salamat sa Diyos.